So ano kaya ang magiging kahinatnan ng eleksyon o sa pagpapanalo ni President Trump? Ilang today, and for sure mabilis na ang result dito right there and then malalaman natin kung sino manalo at kinakabahan na ang mga bangag dahil alam naman natin si si Trump ay mas malapit sa dating Pangulo at nagkakasundo sila sa mga polisiya. Ang tatandaan natin, eto lang yan, si President Trump ay kinasuhan at yung mga kanyang mga allies ay kinasuhan ng Smartmatic. Alam mo, connect yan, tandaan ninyo na nakalagay sa affidavit ni Attorney Glenn Chong dito sa Amerika, okay, ang pangalan ni Lisa Tanas na nakipagsabuatan sa Smartmatic. So, tignan natin kung ano yung magiging effect ng eleksyon dito sa Amerika, mga kababayan. Okay. So, ang pinakabago, ang ating pag-uusapan ay ang litanya ni Bangag Jr. na na-overwhelm lang daw ang flood control. Dahil bumitisita siya sa Batangas today dyan sa Pilipinas at nagsalita na naman ng panibagong kasinungalingan si Bangag Jr. Parang lang natin saglit yung kanyang tinuran. Okay? Hi, Ma'am Duquesa, how are you? Hindi ako nakapag-TikTok. Sorry kasi may, it's a lot of work kasi yung mga cellphone and everything, kailangan ko pang ayusin. Okay, tingnan natin. Okay, din natin yung tinura ni Kuting muna kung ano yung pinagsasabi ng hinayupak na ito. Alright? Nagsalita si Kuting, si Bangag Jr. na na-overwhelm lang daw ang flood control. Anong ibig sabihin niya na na-overwhelm? Ibig sabihin nagapi o na dahil sa sobrang lakas ng tubig kaya daw nasira or na-overwhelm, yun yung term na ginamit niya. Pakinggan natin yung kasinungalingan ng hinayupak. Ito lang. Ayan natin. Actually, ito yung comment niya. Sabi niya, ay sabi niya, huwag niyang panoorin, ito na lang. Ang sinasabi niya, yung naririnig natin sa dyaryo, ay naririnig natin sa radyo, sabi niya. Ito yung term niya. Ito ang term ng julul. Basahin ko lang. Ano naman ba siyang malindog kong picture? Hindi yan ang hinahanap ko. Okay daw. Ang sabi ni Bangag, maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, narinig ko sa radyo at telebisyon kung nasaan ang mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Mga kababayan, hanggang sa kaduluduluhan hanggang sa kamatayan, di ba nga, kumbaga ililibing na lang siya sa diyan sa Kumunoy, ay nagsisinungaling pa rin. Inamin na nga ng DPWH na walang flood control project dahil nilamon nila lahat ng pera. Nagdrama-drama na nga si manggagamit, si Amy Marcos. Okay? Napaiimbestigahan niya yung flood control na yan. At ang ipapatawag niya DSWD. Hindi yung pinsan niya, hindi yung ulupong niyang kapatid. So hanggang ngayon, patuloy sa pagsisinungaling itong Jotang Genemes na Bangag na to. Okay? Ano ba sabi niya? O sige, wala akong problema. But also, they have to realize that there are two sides. You know? Talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawa talaga ng tao. Hindi lamang yung budget, kundi kung ano ang science. What's the science? Follow the science. Pilit ni Bangag na didepensa yung kanyang kabuktutan, ang kanyang kabangagan. Talagang ang sarap batuhin ng putik katulad ng ginawa sa king ng Spain. At the nerve, the fact, the Bangag na magsalita ang putang inang ito, nasasabi, tignan nyo nangyari. This is because of climate change. Chuchu, dada. Sabi niya, tignan nyo nangyari sa Espanya. And I hope gawin yung model ang nangyari dito sa Espanya na kung saan, okay, ay
pinaliguan ng putik ang kanilang king. Alright? At hindi lang yung kanilang queen ay pinaliguan din ng putik, mga palangga. Dapat yun ang gawa-gawain ng Pilipino dahil anong sabi ng lutang na naman yan, sabi ni palangga. Okay, blind si Bangag, hindi niya alam ang nangyari, sabi ni Trollbuster. Lutang na naman si Bangag, sabi ni Sold Mauri. Rainier, thank you so much. So, eto, tignan natin. Kasi ang yabang ng putang inang itong Marcos Jr. na ito eh. Okay? Doon namin narinig sa dyaryo, sa radyo, nababasa yung sa dyaryo. Nakikita mo itsura niya, parang pikon na pikon siya eh. Kasi mga kababayan, nakikita nila yung overwhelming ninyong galit. Ang totoong na-overwhelm yung galit ng Pilipino. Yung gusto siyang batuhin ng putik. Hindi ko nga alam ba't anong ginagawa ninyo dyan. Kasi sa Espanya, mga kababayan, ito, tignan natin to. Pakita lang natin to from BBC. Okay, basahin ko. Alright? Share screen natin ng bonggang-bongga. Alright, ito na. Basahin ko dito ha. Ano, nakita niyo ba yan? Mga hitad. Okay, nakita niyo? Okay, basahin ko. Spain kings and queen pelted with mud and flood. Flood hit Valencia. Okay, pakita natin to. Agad lang. Binato. Project might need a bit shushing. Natin, ilang minuto yan. 10 seconds lang naman yan. Alright, so sabi dito mga kababayan, okay? Okay. Ano yung ibig sabihin nito na pinapaintindi sa inyo? Kailangan yung sampulan, kailangan, total sabi naman ni Bangag, sabi niya ng gano'n, narinig natin sa radyo, nababasa natin sa dyaryo, na ganito, na walang flood control, pero na-overwhelmed lang. Tignan nyo nga yung Espanya, ganyan-ganyan. Total, sinasabi niya na, tignan nyo kung ano nangyari sa Espanya. Pinato nila ng putik yung kanilang leaders. At hindi lang dapat putik ang iba to kay Bangag. Deserve ni Bangag na mabitay kung hindi lang tinanggal ng panahon ni GMA, that was in 2006. Ang capital punishment na gurgur sa mga plunderer, kidnapper, itong sa mga hayop na yon, mga hayop na ito, dapat bitay yan. Bitay ang kuting na yan. And another nangyari sa Peru. Do you know that? Ayan. 2 weeks ago, Peru's ex-president Toledo gets more than 20 years in prison in case linked to corruption scandal. Alright? So yung dating presidente ng Peru na si Alejandro Toledo ay sinintensyahan noong Lunes ng 20 years and 6 months na pagkakulong dahil sa kanyang pagkasangkot sa Brazilian construction giant company which is bribery. Yan ang ginagawa ni Tambaluslos at ni Satanas at ni Bangag gayon. So we're talking what? $35 million lang dito. Payat ito sa ginagawa nila Lisa Tanas nila Bangag. So itong ex-president ng Peruvian, okay, ng Peru, ay tumakas ito eh. Nahuli yan dito sa California in I believe in 2019. Tapos in-extradite siya, pinabalik siya sa kaniyang kinuha siya ng gobyerno para panagutan niya yung crime na ginawa niya dahil sa pagnanakaw na sa bribery doon sa construction company. It's the same thing. Roads, bridges, eclabush. Diba? Nagnakaw siya ng 35 million, nagplunder siya ng 35 million US dollars. Ito si Bangag na 5,500 flood control. I believe ang computation is total of 245 billion just for that 5,500 flood control. Yung iba pa, di ba? Kung ano iba pang mga lugar, iba pang ninakaw ni Bangag, di ba? Yung mga unprogrammed funds na ginagawa nila, yung 90 billion na dinownload from PhilHealth to the national government at under kay Bangag para nakawin nila. What else? Bitay dapat ang ibinibigay, pinaparusa kay Marcos Jr. sa asawa niyang hindot na putang inang kidnapper. Heinous crime ang pangingidnap. Ang namatay na mga nasa baha ngayon, hindi ba heinous, yan? Hindi ba produkto yan ng plundering?
Nagnakaw sila, ninakaw nila ang pera ng bayan, wala silang preparation doon sa kalamidad, iyan ang idunulot sa inyo. Kulang ang buhay ng pamilya ni Bangag, ni Tambaluslos, lahat ng mga hayop na yan, na mga nagnakaw sa pera ng bayan para ipangbayad sa inyo. Nasasabihin na overwhelm lang ang flood control. 'Di ba? Ibig sabihin dahil umulan. Sabi ko nga ngayon lang ba bumagyo sa Pilipinas at hindi na paghandaan ang inayupak na to? Ano pa sabi nito? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. You cannot do more because nilalamon nyo yung pera. Yung asawa mong butod, impacta, kidnapper, nilamon nyo na lahat. Sana nga bangungutin na lang kayong lahat kayong mga kawatang, mga politiko, mga putang ina ninyo, sana hindi na kayo magising lahat. Sabi ni Mag, when you lose a life, you lose a life. Oh, when you lose a life, you lose a life. Parang gano'n na lang. What can you do about that? Oh, sabi niya, kapag may nawalang buhay, may nategi. What can you do about that? Sabi ni Kuting. Tapos biglang bawi, it's a terrible tragedy. It was a terrible tragedy because ninakaw nyo pera. Mamatay, may nawalan ng buhay, nawalan talaga ng buhay. Ano magagawa ninyo daw? According to kay Bangag, nawalan kayo ng buhay, ano magagawa nyo? Well, although it's terrible tragedy, yun ang sabi niya. Hanapin nyo. Kulang. Yung Peruvian na sentensya ng 20 years in prison dahil sa pagplunder ng 35 million. Si Tambaluslos, okay? Yung kanyang heavy luggage, okay? Allegedly 25 million US dollars. Wala pa yung kinukubra nila dyan sa Okada. Wala pang kinukubra nila sa pondo ng bayan. Dapat sa mga yan, bitay. Kung hindi enough yung putik doon sa Espanya, di ba? Pero maganda na rin yun na makita ninyo. Masyado kasi kayong duwag eh. Ang tapang, sabi niyo Pilipino, magaling, matatapang. Bakit ang duwag nyo? Hindi nyo hilamusan ng putik yung mga yan nang hindi na makabangon. Kumunoy sila dapat sa ginagawa. Kaya mo sabi ni Bangag, when you lose a life, you lose a life. What can you do? Sabay bawi, it's a terrible, Hindi dapat magbubuwis ng buhay kung yung pera ng bayan ay binilagay dyan sa flood control project na yan, mga kababayan. Nakita niyo kung gaano kaulol to. Okay, ano nangyayari ngayon, mga palaga? Tignan natin. Ano ang mga nangyayari? Ano pa sabi niya? Yan, paulit-ulit, balita, lahat. When you lose, ayan. Grabe, Kaya mo, when you lose a life, you lose a life. Ulit-ulit, bumuha kayo ng meme. What can you do about that? Anong magagawa ninyo kung mamatay kayo? Although it's tragedy, sabi ni Bangag, wala kayong magagawa. What can you do about that? Mamatay kayo. Oh my God. I wish I could do more, sabi niya. I wish we could do more. Wala silang pwedeng gawin sa inyo dahil ang intensyon ni Bangag ay pagnakawan kayo. Ang intensyon ng mga putang ina niyan, kulang pa ang mura ko eh. 1 milyon, 1 bilyon na trilyon na mura ko, kulang pa. Dapat bitay. Punishment, capital punishment ang binibigay sa mga hayop na to. Kayo naman, mga palangga, na mga Pilipino kayo, kaluluoy kayo, lagi kayong kinakawawa. Bibigyan kayo 2 sardinas, 2 klaseng bigas, 2 kilong bigas. Yung mga bahay nyo na wash out na. Paulit-ulit natin, na wash out na lahat-lahat. Ang pinagkakabalan ngayon ng mga hinayupak, ulitin natin, ng Quadcom, ng gobyerno ay ang mga Duterte. And now, ngayon may nahuli dyan na Cadillac. What's that? Okay? May nahuli na Cadillac Escalade. Okay? SUV na may plate number na 7 na ang nagmamay-ari ay senador. Walang gustong umamin na senador na nag-violate ng traffic law. Muntik pa masagasaan ng enforcer. Ni isa sa kanila walang nag-violate. Sinong magkakaroon? Ang nagkakaroon lang ng mga Cadillac, mga ganyang klaseng mga sasakyan sa Pilipinas at bulletproof yan, mga kawatang politiko.
Hindi nila ma-pinpoint, sabi ni Escudero, hindi nila alam kung sino, LTO daw nakakaalam nun, kung kanino yung sino ang may-ari nun. Then later on, sabi ng LTO, fake daw yun. Fake daw yung plate number na 7. Anong ibig sabihin ng pinagtatakpan nila? Malamang tinawagan yung LTO, sabihin nyo fake. Okay? Huwag ninyong ilabas. Okay? Huwag ninyong ilabas kung sino ang may-ari. Excuse me. Ngayon, mga kababayan, sabi ng ano ng sabi ng spokesperson ng DOTR dun sa pangyayaring yon. Our officers were simply doing their jobs to maintain order and ensure the smooth flow of traffic. We will work closely with the authorities to identify and apprehend the individuals responsible and hold them accountable for their actions. Tapos ang LTO, wala daw. Sabi ng LTO, the initial information we have based on the assessment of the pieces of evidence is that there was no protocol plate issued to the particular SUV that was seen in the viral video. So for sure, pinagtatakpan naman nila to. Hindi aamin yung mga hayop na yan. Okay? Yung mga peke na yan, si Lisa magaling dyan. O baka mamaya tinawagan si Lisa, pwede ba tawagan ng LTO? Kasi you're good at that, di ba? Magaling si Lisa sa bribe, magaling sa kidnapping, smuggling. Ano sabi dito? Ng ano? Okay. Walang umaamin. Ayon naman kay Tulfo, wala daw security feature ang ginamit na plaka ng SUV na mayroon sa mga legitimate plate number 7. Kaya ginamit din daw ang plaka sa harap at likod na nasabing sasakyan na halip sa harap, lamang wala rin umano itong conduction sticker. Yun ang sabi ni Tulfo. 24 lang ang kabuang bilang nagmay-ari ng puting Cadillac Escalade, kaya maaaring matukoy kaagad ang may-ari ito. Exactly. Pero hindi nila matukoy. Kasi sinasabi nila na fake daw. Ano ba kayo? Araw-araw na lang si Marlica galit. But anyway, sabi nga ni Bangag, what can you do? May mamatay. Diba? Ano magagawa mo? Kaya ka mabuhay ni Bangag? Hindi. Kaya ka niyang ilubog sa kahirapan. Kaya kang ilubog ng Bangag na presidente sa kahirapan, sa kidnapping, sa baha, sa kung ano mga kalamidad, sa kahirapan, and everything. Dahil ang pinagkakabala nila now, di ba? Kahapon pinag-usapan natin na nag-order sila ng lookout bulletin para hindi makaalis ang mga tao ni Inday Sara and everything. Ganun kahayop itong mga ito. Alright? Sabi niyo si Rizal, nabuhay si Rizal. Tignan ang CCTV. Logbook ng Senate, andun yan, Cadillac na yan. Baka nga kay Quezon yan kasi maingay ko, no? Pwede. Diba? Pwedeng sa kanya. You'll never know. Nakita ang sa kay Miss Marlica, tatay ni Senator. Oh, yeah? Oh, tignan mo. Totoo ba ito palangga? O, kita mo? Nakita ang sa kay Miss Marlica, tatay ni Senador Gatchalian. O, kita mo? Kay Gatchalian pala. O, tama. Kung yan ay totoo yung ano na yan, balita na yan, mga kababayan, kita mo yung mga putang ina, nasa gasaan pa yung officer. Ibig sabihin, yung driver nila o yung tatay niya, kung yan ay totoo pala nga, hindi ko pa na-check yung balita, is it true? Trained na yung driver nila na mga nagasa ng o tumakas o mag 1, 2, 3, mag-iskapo, di ba? Kapag nag-violate ng law. So they are above the law. And you guys are kawawa forever. Kawawa kayo kasi ayaw niyong magsalita, ayaw niyong kumilos. Then you deserve, sabi nga ni Kuting, mamatay kayo, what can you do? Pag may nagbuwis ng buhay, wala silang magagawa. Pero pwede nilang pigilan, o pwede nilang i-prevent ang mga mamamatay sa kalamidad. Marcos Romualdez is the greatest plunderer in the whole world, sabi ni Troll Basti. Kaya yung plunder na yan, yung pagpa-plunder, pag nanakaw nila ng overwhelming money from the people, dapat overwhelming din ang parusa sa kanila. Overwhelming na electric chair o whatever, anuman ang form of gurgur
Ano man ang method of gurgur na pwedeng ibigay sa kanila. Kung kaalyado pa ni PRRD ang plate number 7, baka nasa front page na yan sa news, sabi ni Chicks. Exactly. Tapos ngayon, papatawag si Pangulong Duterte, di ba? November 7. You have to be ready. Kayong mga binaha, kayong mga nakaranas ng peaceful life during Duterte's time because of the war on drugs, go. Supportahan nyo ang, not the Duterte, but supportahan ninyo ang mga sarili ninyo. You're not actually supporting the Duterte at all. You are supporting for your future. Kasi sabi ko, si Pangulong Duterte, ilang taon na silang Duterte, mag-80 na. 20 years from now, tatagal niyang buhay pag inabot siya ng 100. But you, as young Filipinos, mga anak ninyo, ninakaw na ang future ninyo, mga palaga. Ano sabi ni Tambaloslos? Ito nag-speech ang gago. Hindi sabi niya, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Ang galing magsinungaling. Si Marcos Jr., si Tambaloslos, siyang putang inang ito ang tunay na kadiliman. Nalagay nga ang pangalan dito sa Korte ng Amerika na tumanggap ng bribe. Umanda-anda ka lang, Tambaloslos. Umanda-anda ka lang. Matatapos din yung mga kasamaan ninyo. Muling bumalik ang panahon ng kadiliman. Huwag tayong pumayag na panahon ng kadiliman at kasamaan. Ang kadiliman ay ang Marcos, ang Araneta, ang Romualdez. Sila ang tunay na makadiliman at kasamaan. Sabi niya dito, mga kapalangga, sa kanyang mensahe kanina, sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa pagganap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Ewan ko ba sa inyo, mga men and women in uniform, mga military, binababoy na kayo ng buhayang ito, nagpakatanga-tangahan pa kayo. Sige na, tanga-tangahin ko na nga kayong lahat. Tagal nyo eh. Lahat kayo. Hanggat sumusunod kayo dito kay Tambaloslos at kay Bangag, tatanga-tanga kayo. Kasi iilan lang naman yung nababayarang mga general compare sa inyo. Ninanakaw na ang future nyo, nalubog na kayo sa baha. Hindi kayo makabili ng tamang pagkain. Dahil kulang ang pera ninyo, mataas ang kuryente, lahat. Ang mga anak ninyo, hindi yung mga pag-aaral, nasunod-sunuran pa rin sa Commander-in-Chief Bangag nyo. Ganyan ba kayo tinrain sa PMA o sa mga eskwelahan ninyo kung saan man kayo nagtapos? Na magiging tagasunod sa mga bangag, sa mga kidnapper, sa mga smuggler? Ganyan ba kayo katanga? Sara nyo na yung PMA na yan. Kung ganyan lang naman ang produkto ng PMA, magpakatanga-tangahan kayo. Akala ko ba, nandiyan kayo para ipagtanggol nyo ang bayan ninyo. Nakita nyo na, yung mga PSG, nagpupulburon si Bangag, Bangag lagi, nagiinom, nagpa-party, okay pa rin sa inyo. Ilang general lang ang nababayaran ng mga putang inang dito. Ilan kayo? Ilan kayo sa sundalo? 200 plus kayo. Pati kayo manindigan para sa pamilya nyo? Ha? Bakit di kayo manindigan? Kawawa kayo dyan, mga nababaril. Dati nag-duty ako dyan sa Camp Crame Hospital. Diba? Mga inassist ko, mga pasyente. Then, kawawa kayo, naawa ko sa inyo. Naiiyak pa nga ako eh. Dahil sabi ko, ito yung mga magigiting na mga sundalo. Kawawa, nagbubuwis ng buhay, pero walang pakialam ang gobyerno. Kayo nasa ground. Kayo ang humaharap sa mga demonyo. Diba? Eh, ang mga demonyo nasa Malacanang, dali-dali na lang harapin ng mga yan. Magsalita lang kayo, you have to speak up na tama na, sobra na. Actually, wala sa West Philippine Sea ang kalaban. Wala sa Mindanao ang kalaban, wala sa bundok ang kalaban na sinasabi yung mga terorista kung ano-ano pa. Ang kalaban nyo nasa Kongreso, nasa Senado, nasa palasyo ng mga ahas. Ginagago na kayo nito ni Tambaloslos, oh. Hindi na siya papayag na ibalik ang kadiliman. Imagine nyo yung mga pagbigas ng bayan, nilalagyan niya ng pangalan niya, nilalagyan niya ng tarpaulin. Akala mo pera niya, tanga ba kayo mga men and women in uniform? Ano, tanga-tangahan na lang tayo forever? Anyway, hindi naman ako magsasuffer nito. Kayo, mga anak nyo, kamag-anak nyo, lahat kayo. Malay ko, di ba? Sabi ko, pwede na ako manahimik eh. Pag nagkagurguran dahil sa kagutuman, ako ba ang magsasakripisyo? Hindi. Pero kayo,
Uupo pa rin kayo sa inyong mga general na alam nyo kawatan. Kung konti lang naman ang kawatan, mas marami kayong matitino. Pinapatakbo kayo ito ng pamilyang mga adik, pamilyang mga kawatan, demonyo, plauderer. Ano pa ba? My God, isarado na yung Pilipinas, lumipat kayo sa Mars. Kawawa kayo mga Pilipino. Kung may bangka nga na kayo, magbangka na kayo, lumipat na kayo ng ibang bansa kung saan kayo pwede magbangka. Mag-backdoor na lang kayo. Anyway, ang pasabi ito tambalustos. Asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Ang kapal na mukhang sinungaling. Sila pa daw ang ina-atake. Sila ang nag-a-atake sa Pilipino. Sila ang naglusob doon. Ito mga hayop na ito lumusob sa Davao. Nag-a-atake sa patandang Duterte. Nag-a-atake sa atin lahat. Dapat na hindi kayo makabili ng tamang pagkain ninyo. Ina-atake kayo ng mga to. Through what? Economic sabotage. Diba? Naalala ko tuloy si Clarita Carlos, yung mahatandang hukuluban. Nasa na yun? Inabsorb, tambalos-los, binayaran, sinungal-ngalan ng kipay ni Clarita Tambunganga para hindi magsalita. Ayun si Clarita ay witness siya ng economic sabotage ng gobyerno ni Bangag. Economic sabotage sa smuggling. Paulit-ulit ko yan. Alam ni Clarita na ang pamilyang Romualdez Araneta Marcos ay mafia sa smuggling. Smuggling business nila, agricultural, pulboronic smuggling. Ano nangyari? National Security Advisor, ayun, nagdidila ng itlog na kasing liit ng butike ni Martin Romualdez si Clarita. Hindi niya pinagtanggol ang taong bayan na nalaman niya na itong pamilyang ito ay sinabotahe kayong lahat. Kaya kayo hirap, hindi kayo makabili ng pagkain na tama. Hindi nyo mahainan, mabili man niya, mapaghandaan ang birthday ng inyong anak. Hindi man lang kayo makapasyal dahil wala kayong pera, dahil dinanakaw ng mga hayop na ito. I love the Philippines. If you love your country, get out from your house. Speak up, tapusin nyo itong mga putang inang ito. Kayo lang ang pwedeng tumapos nito, hindi ako. Kayo. Kayo makikinabang nito eh. Ako ba makikinabang dito? Makikinabang ba ako sa progress ng Pilipinas? Well, somehow yes. Ako na ang pinakamasaya kasi yun yung pakinabang ko, yung feeling of what you call it, happiness. Kasi you're doing good. I mean, you're eating good. Okay kayo. My God. Ang sabi ni Bangag, ni Tambalos, subalit dito ay patitinag. Hindi tapay na muling bumalik ang panahon ng kadiliman. Ang kapal na mukha nitong putang inang ito. My God, sundalo, pulis, marine, nasaan kayo? Ginagago kayo ng isang tambalos-los. Baluoy kayo, nakakaya kayo sa mga anak ninyo, kasumpa-sumpa. Kung ako anak ninyo, mumurahin ko kayong lahat. Yan ang ginawa mo, putang ina, pagtanggol mo bayan mo. May bayad ka ba, tay? O talawan ka? O ano ka? Ano tawag doon yung hindi tulik? Supot ka. Supot ba yung mga sundalo? Kaya ganon? Supot ba kayo, mga polis? Supot lang ang duwag. Diba? Galaxy, thank you. Baga nawong ng mga buhaya. Nakakabuisit ng sin. Orlando nagawala siya, episode. Yeah. Sabihin mo kayo mga anak ng mga sundalo at mga polis, sabihin mo mga tatay nyo walang panindigan, mga supot. Diba? Kung meron kayo paninindigan, kung hindi kayo supot, dapat tumatayo kayo, tinatayuan nyo yung flag, ang bayan. What's the point? Laban-laban kayo sa mga kidnapper. Ang kidnapper nasa Malacanang, andan si Lisa, hindi nyo padamputin. Yung AFP, alam nyo? Alam nyo yung kidnapper si Lisa. Hindi nyo padamputin yung hayop na yan. O mga pulis, hinuhuli nyo yung mga nagnanakaw na sa tindahan, kaperasong dilata, mga ninanakaw dahil nagugutuman. Ay yung mga plunderers sa Malacanang, sa Kongreso, Senado, bilyon ang ninanakaw. Dapat yung mga pinaupusasan ninyo. Dapat ibalik yung susunod talaga na mamumunod at ibalik ang bitay lalo na sa plunder. Dapat ang plunder bita yan para walang magnakaw muli.
Kasi gagalit sila sa akin, patatahimik ako, para what? Para wala na mag-criticize. Ang mga nagkikriticize, gusto nilang patayin, gusto nilang kasuhan, gusto nilang pahirapan ng buhay. Di ba? Hindi magwawagi yan. Busy sila. Busy sila kay Inday. Busy sila kay Duterte. Ano ba pakialam natin sa buhay ni Inday, yung personal niya, at si Pangulong Duterte? Okay na yan sila. Ang importante dito ang buhay ng Pilipino, ang buhay ninyo, yung mga namatay. Ngayon may bagyo na namang Marce ba? Marce. Palakas na naman. O ano, na-overwhelm na naman ang flood control. Tatanga-tangahan yung mga polis. Araw-arawin ko nga itong mga polis na ito ngayon. From now on kayo topic ko. Okay? Mga linti. Mga linti lang. Kayo mga support na mga polis, mga sundalo, mga Air Force, mga, what do you call it, Marine, mga support kayo, mga support. Hindi kayo tuli kasi wala kayong bayag, wala kayong paninindigan. Ginagago na kayo ni Bangag Jr. Support pa rin kayo. Kakaya kayo. Ay naku, ako lang sundalo, tapos na lahat yan eh. Ibalik ang death penalty, sabi ni Jose Calco. Ako lang general, tapos na kayo lahat. Tapusin nyo na yung mga linti na yan. Gabaan na yan sa kalikasan. Si Bangag, walang pakialam. Ano bang ano ngayon? Cotton Fin 25. Zoro, anong mga eksena ngayon? Oh, recently, si Bangag pumunta nga pala sa ano. Ito, pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo yung pinagluloko kayo ni Bangag. Okay, tingnan natin. Okay, pakita ko sa inyo. Ba't wala yan? Okay, live si Palangga. Pakita ko to sa inyo mga eksena dito. Kung paano nila ginagastos ang pera ninyo. Okay. Recently, bago tayo mag-vlog, mga kababayan. Okay. So, pakita natin to sa inyo, Okay. Tignan nyo yan, Wait a minute. Tignan nyo mga hitad. Saan na yun? Okay. Kita nyo. Kita nyo yan? Nakita ninyo kung paano gastusin ang pera ninyo? Ayan, huling-huli na naman ang presidential communications ng mga putang ina. Lahat mga kawatan, ayan, tignan nyo, comment kay Bangag. Yan, napupunta pera nyo. Troll. Panoorin nyo yan. Kunyari, pinupuri si Bangag. Troll. Alas lahat troll. Puro troll. Thank you. Ang galing-galing daw ni Bangag. Troll. Tangay na talaga ito. Diyan po napupunta ang pera ninyo. Trolls. Imagine nyo ilang trolls yan. Mababa ang 20,000 kada buwan na binabayad ng putang inang Lisa at Bangag at ng mga hayop sa presidential communications. Para yan kunyari mga papuri, ayan man nagdanakaw sila ng mga pictures. Meron bang ganyan? Facebook, walang follower, walang likes, walang kaibigan. Okay. Tama na yan. Okay, nakita nyo ang mga hitad. Nakita nyo ang mga kahayupan ng mga yan? Diyan napupunta ang pera ninyo. Wala nang pumupuri kay Bangag Jr. Trolls. Alam nila na galit na ang Pilipino. Kaya nag-hire sila ng mga trolls gamit ang pera ng bayan. Ang pinakamababa na binabayad nila sa isang tao na trolls, 20,000 kada buwan. Hindi ba hudyat sa inyo yan? Kung overwhelming ang support sa putang inang Marcos Jr. na yan, hindi nila kailangan magbayad ng troll. Kasi ang mga tao, magla-like tayong lahat. Kasi maganda yung ginagawa niya, infra, presyo ng bilihin, walang smuggler, walang kidnapper, katulad ni Lisa. Hindi yan, ang pagsuporta, hindi yan ifo-forced. Kasi kailangan makita kung may ginagawa katulad sa kay Pangulong Duterte, katulad ni Inday Sara. Tingnan mo, kaya nagsusuporta kayo, di ba? Sa kabila ng pagpilit siyang tagalan ng budget, okay? Diyan sa kanyang department, di ba, recently, hindi ba, I don't know kung finalized na. Ano sabi niya doon?
Willing siya magtrabaho, may budget o wala. Eh si Bangag, makapagtrabaho ba yan? Ay, yung iba pa makapagtrabaho ba yan na walang budget? Hindi, kasi ang intensyon nila pagnanakaw. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga pulis na mga supot, pulis na mga supot, alinti, wala kayong paninindigan, mga militaring supot, wala kayong paninindigan. Tuwa kayo noon kay Pangulo Duterte kasi nagkaroon kayo ng presidenteng may pagmamahal sa inyo. Dinoble pa nga ang sweldo ninyo eh. Kung ako elect nyo, times 10 ang sweldo ninyo. Kung kaya, times 10. Kung 10,000 ngayon, 100,000 na ang sweldo ninyo. Pero, papatupad ko ang death penalty. The moment na gumawa kayo ng katarantaduhan, gurgur kayo sa akin. Dapat ganyan ang susunod na presidente. Kaya dahil sa susunod, pag ikaw na presidente, baka bukas ikaw na presidente, i-ano mo agad yan. Whatever legal way na pwedeng i-ano yan. O pwedeng nga executive order yan eh. Right there. Diba? Gurgur, bangin agad. O, sundalo, police, lahat kayo dyan. O, 100,000, maliit nga yan eh. Diba? Maliit na yan. If you compare sa Amerika, gawin na natin, kasi mabait ako eh. Gawin natin sweldo ninyo $5,000. Yan o, hypothetical lang naman. The moment na kayo ay nagnakaw, talagang or ang pinaka-worst dyan, dapat i-git na kayo sa luneta, tapos tawagin lahat ng taong bayan at taong bayan ang gugurgur sa inyong lahat. Diba? O, okay lang sa kanila men in uniform, kaltasan ng 50 kada ulo, sabi ni Minda Diaz. Ayan, kinaltasan pa kayo ng hayop na police chief nyo. 50 pesos, pinatos pa. Hindi nyo daw kasi mararamdaman yun, mga support. Mga AFP, mga PNP support. Hindi nyo daw kasi mararamdaman yun, kaya okay lang pag nakawan kayo, tapos kayo tahimik lang. Pinagbawalan na kayo manood kay Maharlika, diba? Pinagbawalan na kayong gumamit ng phone, okay pa rin sa inyo. But kind of, anong klaseng puso ang mga meron? Talawan ba talaga kayo? Kasi alam mo kung lahat ng pulis kung lahat ng pulis at sundalo ay Maharlika, tapos na lahat yan. Hindi ko nga alam at duwag-duwag ninyo ko eh. Talalakin yung tao, duwag-duwag nyo eh. Support. Linti. George Saberon, ang bigas patuloy ng pagtaas. Ang dogs, magkano ang bigas ngayon? Sabi Ma'am Teresa Lingkod, Madam, kay PRRD, kaunti lang, pero kay BBM maraming pera kasi kanya-kanyang diskarte sila ngayon. Open ang drug sa droga sa Pinas, madaling yumaman lang. Ayun na nga, tapos ang taas pa ng ating utang ngayon. Kasi ninanakaw nilang lahat. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, kung talagang biyayaan lang ako talaga ng kulam, tapos na lahat yan. 67 ang bigas, tignan mo. 67 na ang bigas. Dati nagre-reklamo tayo na 55, 60. Ba't walang nagre-reklamo ngayon sa 67 na bigas? Bakit kayo hindi nagre-reklamo? Masaya kayo? Magkano sweldo nyo? Construction worker, 700 pesos. Ordinary. Magkano sweldo nyo sa opisina? 67 na bigas. Ay, ewan ko sa inyo. Support yan. 1,650 time ni PRRD. 1,650. Ano yung 1,650? Hindi ko mag-gets pa lang Support mga sundalo at mga polis. Pati mga marine at saka air force. Mga support yung mga yan eh. Madami yung men in uniform ay Bangag supporter, sabi ni Den Scorpio. Ayun na nga. Dog rice makain. Imagine niyo mga kababayan. Buti pa si Inday Sara, pinabigay niya mga what you call it, jasmine rice. Pero kung maayos ang gobyerno ninyo, you need a new government. Kung maayos ang gobyerno ninyo palangga, hindi na dapat ang Vice President, President, Congress, Senate, hindi na ngayon sila dapat nagbibigay ng nagbibigay ng mga ganyang ang mga ganyang mga bigas-bigas. Dapat yan nasa isang pwesto. Kung DSWD,
Lahat ng mga listahan ng mga indigent na doon na, systematic na, barangay 1, 2, 3, o 100 ng mahirap, click, click, click. Kaso pinupoliticize lalo na kongresista, senador, yung mga putang ng akap, tupad, AX, kaputahan yan, ginagamit nila yan sa kanilang pangampanya. Yung mga pera niyan, pwede yan ilagay sa isang lugar. Kung DSWD, DSWD. Bakit idaan pa kung kani-kanino, kay mayor, kay governor, potragis. Sa Amerika, walang ganyan. Okay? Lahat ng although hindi pa naman ako naka-experience ng ayuda sa buong buhay ko sa Amerika because we work so hard here. Okay? Hindi pa ako naayudahan na pala kami yung stimulus during pandemic. Pero automatic hindi ako pumila doon, Hello, pinadala yun na check sa amin. Remember that ayuda namin during pandemic? Nakadalawan to yata yun, nakuha ko para isa lang. I forgot. Minail yun. Dito, o sa ibang mga bansa, systematic, kaya din natin yan. Hindi mo pwedeng ikumpara ang America or Philippines. Mali kayo doon. Kasi systematic, may computer naman tayo. Lahat naka-computer na. Ilagay lahat sa DSWD ang budget. At dapat, syempre, babantayan mo yung DSWD na hindi sila magnakaw. Madali lang yan. Kung talagang may yung ating leader, ang intention is to help the Filipino people. Wala, dadaan kay mayor, kay congressman, kay gobernador, pupunta sa barangay, may magnanakaw, ilalagay katulad ng ginagawa ngayon ni Bangag, magbigay sila ng konting yero, parang kasing nipis lang ng bond paper yata yung yerong ibinigay, at 2 piraso. Paano mo mabubuo ang bahay mo? 2 piraso binigay mong yero? Hindi ako naalala. Ganyan ba kayo, mga kababayan? Mabubuo mo ba ang bahay mo? 2 pirasong yero, 2 plywood binigay sa'yo, tapos yung karampot na pako, anong kaputahan yan? Di ba sabi ko, ang daming perang binigay ng EU, binigay ng mga ASEAN members, UAE nagbigay, tapos binigyan yata tayo lahat, pero napunta sa bulsa nila. Dapat bigyan kayo ng titignan, bahay ninyo, at least 50 mil, pwede na ba yun? Hindi man ibigay lahat, at least makatayo man lang ang bahay. So, paano ka makakatayo ng bahay? 2 plywood, 2 yero, isang kinumok na pako. Dapat ituslok lang talaga sa ilang lansang. Para parang pahuway ng mga linti. Forever. Nami pang doon. Diba? Duk-dukin ang mga ulo ng mga hinayupak na yan para sakaling magising. Ay, nako. Sabi ni Swikos, correct, madam, kung support, paano sila magkakaroon ng lakas sa loob para ipaglaban ang mamamayan kung mismong pagpapatuloy na lang hindi magawa. Sabi ni Swikos, exactly! Support kayo. Kasi duwag kayo eh. Kasi ang hindi nagpapatuloy, yun yung mga duwag. Takot sa, nung unang panahon. Diba? Gaganon ka lang ng bayabas. Diba ganun sa probinsya? Mag-uum ka lang ng bayabas, tapos iwain yung putotoy mo, tapos ilagay yung bayabas sa putotoy mo. Mas matapang ay mga taga-probinsya eh. Walang anesthesia. Alam ko yan. Mga nakita akong ganyan nung bata ako eh. O, sabi ni Mel B, kung ayaw bumaba ni Bangag, hintayin, daanin siya sa Santong Paspasan. Sabi ni Jody, Mamarlika, bubong ng dirty kitchen yung 2 yero. Kaya nga, palangga eh. Alam mo, minsan, sabi ng mga karamihan, kasalanan nyo din daw kung bakit kayo tinatarantado ng mga politiko. Ay, di kasalanan ninyo. Ayaw nyong kumilos. Pang matchbox na bahay, sabi ni Dan Scorpion. Well, kasalanan nila. Actually, kasalanan ng mga politiko, hindi nyo kasalanan eh. Kaya lang, kailangan nyo lang tumapang. Kailangan nyo ng kinungo. Ito lang naman ang katapat nyo eh, ng mga yan eh. Ayaw ko nang tumira sa Pilipinas, lipat na ako sa Mindanao. Nasa Manila ka palaga, dynamic force. Hindi napapansin ng mga Pilipino sa colonialism. Government na sa Pilipinas, sabi ni Elizabeth Nicalaudo. Okay, that's true. Ferdinand Dolosa, natanggap mo na palangga? Nakuha mo na? Okay, good.
Dante Marcoleta and Attorney Vic Rodriguez. Oo nga, dapat gawin ang ginagawa sa US. Wala na dapat budget ang mga senador at congressman. Kaya nga, yung mga ayuda na yan, mga kababayan, di ba, hindi ako masyado nagkaka-wrinkle kahit na-stress ako sa gobyerno, ano? Diba? Kung hindi kayo kikilos, patay kayo lahat. Gana na lang, siguro hanggat nag-edad na si Marlica ng another 50 years, tigulang na ako, kung buhay pa ako sa to, mga ganun na, mga kababayan.